50% naman nito ay para umano kay Macanas. Hindi po kailangan batikusin dahil noong nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Sagot ni Coangco, choices have consequences. Bakit daw hindi tumingin sa mga hazard map para mapagdesisyonan ng maayos ang pagtatayo ng mga bahay? Wala na akong magagawa dyan kung ganun kalaki yung hangin, kung ganun kalaki yung tubig. Ang chill, naririnig-rinig ko lang yan. Akala ko nga, chill. Hindi ko na maalam yung chill na yun, yung wala kang pakialam. Idiomatic expression yun, pero salitang Tagalog yun. Hindi mo maintindihan, Tagalog speaking kayo. Kami dito na, nagkakadarapan na kami magsalita ng Tagalog, utal-utal nga eh. Ang titigas pa ng labi na ng dila namin. Kaya pinipilit namin na maging fluent kaming magtagalog para hindi ho kami ibubuli ho ng taga Maynila. Kasi nahihirapan ho kami sa kalisod at pinagpapawisan kami ng maraming singoto. Do you think you should be careful in using this phrase again when we're talking about storms, high-risk situations? Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Right, magandang buhay. Welcome back. Tayo pinagbabalik dito ho sa ating munting bahay. Dito lamang ho yan sa mundo ng social media, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Anyways, mga kapitan, update ho tayo sa mga kaganapan sa ating lipunan ho. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, maraming salamat ho sa inyo in advance. Dahil alam ko po kayo kung nakakapanood o napanood nyo po itong video ito at na nakabisita ho kayo sa ating munting bahay. Alam ko po naman na kayo ay didiretsong pindutin ang notification bell at yung subscribe button, mga kabalitaan. Then share nyo po ang video para at least alam din po ng karamihan kung ano pa po yung mga ganapan sa ating lipunan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suggestion. Ngayon po mga kabitan, meron hong dalawang opisyal sa mga lugar kung saan po nalasa ho yung si Bagyong Juan na tila bagang binabatikos ho ngayon ng mga netizens dahil nga po sa kanilang kapabayaan. At yung isa dito mga kapitan ay iniwanan yung kanyang probinsya dahil inuna pa yung seminar, meeting at kung ano-ano pa sa ibang bansa dyan sa Germany. At ito naman ho mga kapitan, isa rin naman sinisisi pa yung mga nabiktima na wala nang tirahan, sinisisi pa nito mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo ang bagong presko ho na kung saan itong si Hernandez nako binulgar na naman ho, binisto na naman ito yung kanilang bidding kuno ay drama-dramahan lang din mga kabalitaan dahil lutong Macau na rin pala ito. At meron hong bagong persona ang involved ho dito mga kabalitaan. Sigurado ho mapapasama ho ito sa himas-rihas mga kabalitaan. Baka doon na ho ito magpapaskwa sa loob ng kulungan. Anyway, hindi pa naman ho talaga napatunayan at binanggit lamang ho yung pangalan nito. At sa ating bansa po mga kabalitaan, may due process, kailangan magpaliwanag ho ito. Hindi ho magpaliwanag sa dahig mga kabalitaan. Itong si Madam L na kung saan in charge mga kabalitaan sa paglulutong Macau na mga kontrata ho nitong mga buhayang politiko na may mga kontraktor at kontraktor mismo mga kabalitaan. Namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Ayon kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, may isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director.
Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng 2 losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan First District Engineering Office para sa umano'y pag-guarantee ng post-qualification at 2% naman nito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Sa kanyang pagharap sa Senado noon, sinabi na rin ni Hernandez na lahat ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapabuilding man, kalsada at maging classrooms dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo? Wala po. Yan ang testimony mo ngayon? Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction, food business at beauty industry. Mahilig din siya sa tough-looking modified vehicles at ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan naming makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Hanggang matindi ho, matindi. Pinamimigay lang ho yung pera ho nila. Yun pala mga kabitaan ay pera pala ng mga taxpayers. Kaya napaka-bungacious itong si Ma'am L, mga kabalitaan. Sigurado ho talagang makakatikim ho ito ng makakapal na rihas, mga kabalitaan. Ewan ko lang kung ano magiging sagot niya ho sa naging testimony ni Hernandez na ito'y dinawit, mga kabalitaan. At itong si Alcantara at si Hernandez, given na ho yan, mga kabitaan, na makukulong ho na ho talaga ho yan. Dahil sila po yung mga galamay ni Zaldico at yung pinaka-mastermind di umano itong si Dracula at itong si Tambuaya, mga kabalitaan, ay para bagang mailap ho. Mailap po ito sa mata ng o sa lente ng camera. And then parang napakapaluso nitong si Dracula, mga kabalitaan, at itong si Tambuaya. Anyways, hindi pa naman ho natatapos ang lahat na ito dahil itong naging investigasyon ho nila ay may hangganan ho ito na hindi ho talaga papabor ho. Dahil alam ko yung mga nasa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, ay lalabas ho talaga na sila ay hindi papayag na may magkukumpa sa kanila. At kung sino talaga yung may sala rito, dapat bigyan ho talaga, bigwasan ho talaga nila para makatikim ho ito ng sobrang kalungkutan at pagsisisi sa buong buhay ho nila, mga kabalitaan. Itong mga pagbaha ho, masisisi ho natin itong mga buhayang politiko. At ito naman hong si Bonget, talagang napaka-syunga, napaka-bangago nito. Hanggang ngayon, hindi pa wala pang tugpa, mga kabalitaan, sa Bisaya pa. Hindi pa nakatugpa. Baga lutang na lutang pa. Mantakin nyo po, sinisisi niya dito yung bagyo na si Tino dahil hindi daw sumusunod sa tamang schedule, mga kabalitaan. At may isang pagkakataon na nagsasalita ho itong si Bonget kung nasaan ba daw nanggaling itong mga pagbaha. Alangan naman, nanggaling sa ihi mo. Alam mo naman na napakalakas yung hangin at may paparating na bagyo. Siyempre, bubuhuso yon sa mga lugar na naapektuhan. Nung namuo itong mga pagbagsak sa ulan, wala hong madadaluyang tamang flood control. Siyempre, substandard yung flood control, mga kabalitaan. Anyari? Nagkaroon ho ng malaking pinsala, nag-iwan ho ng malaking problema sa mga inosente ho nating mga kababayan dyan
sa mga lugar kung saan sila ay binahaan, na sana itong mga buayang ito sila sana ang lulunurin sa bahang ito, kaso hindi naman ito malulunod dahil marunong naman itong lumangoy mga kabalitaan. Yun po ang malaking problema ngayon na kailangan huwag na nating hayaan mga kabalitaan na manatili pa ang administrasyong ito. Dahil pag hindi ito matapos-tapos yung kanilang serbisyong walang kasiguraduhan at puro lamang kapahamakan ang dulot nila para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahirap, ay wala tayong patutunguhan dito mga kabalitaan. Ito rin po naman kabalitaan, si Au Castro. Ito. Diba? Kung matatandaan niyo po, 10,000 para sa total damage at partially damage mga kabalitaan nasa 5,000 pesos. Pero ang sabi niya po dito, para sila makabuo na makapagpatayo na ng panibagong bahay. Diba? Ano bang tawag mo doon sa taong ganon? Syunga, tanga, bangag at inutil pa mga kabalitaan. Now, dito sa balita ng Net25 News and Information, ipinagtanggol dito ni Payaso Au Castro dahil ganun daw din ang ginawa sa nakarang administrasyon. Naku naman, every time na lang nagkakaroon ng issue, problema yung administrasyon nito, ay dinadamay yung nakarang administrasyon. Itong si Payaso Castro, napakasyunga rin at napakabangag rin ito mga kabalitaan. Pakinggan natin ang Net25. Pinagtanggol naman ni Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga batikos ukol sa tulong pinansyal na ipinamigay nito sa mga nasirang bahay dahil sa bagyo. Nagtrending sa social media ang pagbibigay ng Pangulo ng tig 5,000 pesos para sa partially damaged at 10,000 pesos naman sa totally damaged na mga bahay. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino. Okay, so sabi niya rito, ito rin daw ang ginawa ng dating administrasyon. Ibig sabihin, itong si Tatay Digong Duterte, dinamay niya na naman yung kabangagan nila rito si Tatay Digong Duterte. Ano ba kayo? At ito ay, kumbaga, pasiunang tulong daw ni Bungit. Ano bang sabi ni Bungit? Bibigyan ko kayo ng 10,000 sa mga completely damaged. Sa mga partially damaged, meron tayong 5,000. Para yung 10,000, makapagpatayo na kayo ng bahay. Diba? Ano bang sabi nun? So, ibig sabihin nun, talaga yung 10,000 ay para lang talaga sa bahay na bahay baboy mga kabalitaan. Kung meron magpaparating na tulong, ilubos-lubusin na yung talagang bahay na ibibigay, hanapan talaga ito. Sa bagay, may promisa naman dito, in fairness naman ni Bungit mga kabalitaan. Sinabi niya naman na hanap sila ng lupain para mabigyan sila ng matulungan ng local government unit. No build zone po kasi yung area na yun. Kumbaga nag-squat lang sila doon at bawal talaga kasi nasa creek sila, malapit sila sa sapa. At talagang bawal naman may batas mo talaga tayo diyan. Pero wag mong sabihin na bibigyan mo lang ng 10,000 para sila ay makapagpatayo ng bahay. Paano makapagpatayo ng bahay? Wala pa nga kayong binibigay na lupa. Yung 10,000 na yun, ay isang araw lang po yun mga kabalitaan. Una, wala silang matutulugan. Completely damaged naman, di ba? Pangalawa, yung relief goods ng DSWD ay sobrang napakatagal dumating. So pangatlo mga kabitan, anong gagamitin nila sa pang-araw-araw? Siyempre, kailangan nilang bumili ng ganito, bumili ng ganon. So sa tingin mo, kakasyahin ba yung 10,000? Kaya ako nabatikos dito si Bungit Payaso, hindi sa kung ano-ano. Nabatikos ito or binatikos ito dahil sa kanyang mga salitang bangag mga kabalitaan, salitang syunga mga kabalitaan. Dahil sa 10,000 ay sila makapagpatayo na panibagong bahay o tirahan. Diyan ang isyong yan. Wala na pong iba. At responsibilidad ng gobyernong ito na maghanap ng paraan na para sila ay mabigyan ng simple at presentableng tirahan mga kabalitaan.
Nakakasira ho talaga to ng buhok mga kabaitaan. Talagang kakalkag yung buhok mo sa galit at parang mag-super saiyan ka na dahil nga po sa maririnig mo sa bunganga ni Bungit, nakala mo yung nagsasabi lang, pinagsasabihan, yung mga batang walang kamuang-muang na ito ay bubuduli na naman ho mga kabalitaan. Dito tayo sa isang nag-viral na congressman na si Mark Cuangco matapos sisihin nito ang mga biktima ho ng bagyo. Na kisya tumira ho sila sa gilid ng Pangpang, sa Sapa at Creek, kung ano-ano pa. Ikaw congressman, alam mo naman pala na yung mga taong yan, yung mga constituents mo, dyan ho sa lugar ninyo na nakatira pala sa gilid ng Sapa, ba't wala ho kayong ginagawang inisyatiba para sila ay tulungan at mabigyan ng presentabling tirahan? Inulan ng kritisismo ang kontrobersyal na pahayag ng isang kongresista. Sabi kasi niya, kasalanan ng mga biktima ang kanilang sinapit sa hagupit ng mga bagyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Viral ngayon si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco matapos makipagmatigasan sa mga netizen at panindigan ang kanyang reaksyon sa mga naging biktima ng mga nagdaang bagyo. Sa loob ng isang araw, may 1.9 million views agad ang pahayag na ito ng kongresista na sinisisi ang mga biktima dahil sa floodplain umano gumawa ng tirahan. May 2,400 reactions ang post ni Cuangco na tinawag na out of touch ng mga netizen. Anila, hindi raw lahat ng tao may pera at pribilehiyo kagaya ng mambabatas. Sagot ni Cuangco, choices have consequences. Bakit daw hindi tumingin sa mga hazard map para mapagdesisyonan ng maayos ang pagtatayo ng mga bahay? Parang Dracula kulang din ang sistema dito mga kabalitaan. Sa isa pang pahayag nito, tila sang-ayon ng kongresista sa edited meme ni Paris Hilton na may nakasulat na Stop Being Poor. Paliwanag ni Cuangco, to be rich is glorious. Diba? Talagang matapobre talaga tong congressman ito. Sana sa inyo diyan, ha. Kung napanood nyo ito, kung may babanggaho ito sa susunod na eleksyon, huwag kayong magpadala sa pera. Tanggapin nyo yung pera, palitan nyo, na karapat-dapat itong manungkulan, manilbihan sa inyo na kayo ang prioridad, hindi ho ang prioridad nila yung pagpapayaman mga kabalitaan. Sa paglandfall ng bagyong Uwan kahapon, nanawagan pa si Cuangco sa kanyang official social media page na mag-evacuate na ang mga residente ng kanilang distrito matapos itaas ang signal number 4 sa kanila. Pinuna rin ng aktres na si Bella Padilla ang pahayag ni Cuangco at sinabing nasa local government unit ang responsibilidad pagdating sa ganitong usapan. Tila pinaringgan din ng aktres ang kontrobersyal na aktor at developer ng Monterazas de Cebu na si Slater Young, ang proyektong nasa ilalim din ng investigasyon kaugnay ng pagbaha sa lugar. Si Cuangco ang staunch advocate ng pagpapatayo ng nuclear power plant sa bansa, partikular sa Pangasinan, para matugunan ang kakulangan sa kuryente. Sa Kongreso naman, isa si Cuangco sa 215 congressmen na pumirma para umusad ang impeachment trial ng vice-presidente. Di ba? Alam na this. Kasi, pag nakaupo si Sara Duterte, ay yung mga Cuangco na yan, mga kabalitaan, malaki yung kasing galit yan kay Tatay Digong Duterte. Malaking galit ho yan, kaya in-impeach din nila si Sara, pumirma din ito. Pero kung serbisyong totoo yung pinag-uusapan, guys, hindi ho natin nakikita ho sa mga Cuangco. Hindi ho natin nakikita sa congressman na ito, mga kabaitan. Dahil alam po natin, sa itsura pa lang ho, yayamanin talaga mga kabaitan. Ibig sabihin ho natin, hindi ho yan makakaramdam ng hirap ng buhay may hirap, mga kabalitaan. Hanggang kaninang umaga, ganoon pa rin ang posisyon ni Cuangco. Takaw sa na raw ang magpagawa ng bahay sa hindi naman ligtas na lugar. Ang trahedya raw kasi pwede namang iwasan. Para sa agenda, Ivy Reyes. So alam na natin na ito pa lang si Mark Cuangco ay talagang lumalabas na ho yung totoong kulay. Galit ho ito, baka kasi mabawasan yung pondo niya. Dahil lang ho sa mga taong yon na sa ayon pa sa kanya hindi daw inaalam kung saan yung bawal magpapatayo ng bahay. Baka masakit ho sa kanyang kalooban na maglabas ho ng pera diyan sa kanyang distrito, mga kabaitaan. Ang masaklap lang po at masakit ho dito, lumalabas yung kanyang pagiging matapobre, mga kabalitaan. Ngayon, matapos nating pinag-usapan yung congressman, dito naman ho tayo sa isang gobernador na si Governor Rodolfo Albano III dyan sa Isabela, mga kabaitaan. Yung nakikita nyo yung mga short videos natin, lahat ng video na yun ay may napasama yung sa Isabela, bumabaha doon, lakas ng alon, lakas lahat na. Yung sumisigaw na saan yung chinelas ko, di ba?
Yun yata yun, part ng Isabela yun mga kabalitaan eh. Yun po, hindi niya alam mga kabalitaan na meron palang ganung sitwasyon dahil pinapa-evacuate na daw ito. Kasi meron silang ginawang preemptive evacuation nung hindi pa ho dinidilaan yung lugar ho nila ni Bagyong Uwan mga kabalitaan. At ito po, iniwanan yung kanyang probinsya at bumiyahi ho ng Germany. Kaya parang pumapagting yung tenga dito ni Pinky Webb at kumantong ito sa pangangaral sa kanya para matauhan o itong si Rodolfo Albano mga kabaitaan. Matakin nyo po, 67 na yata ito pero hindi niya po alam yung salitang chill. Kasi yung chill daw mga kabaitaan, akala ko sasabihan chill joke no mga kabaitaan eh. Kasi sabi niya chill, relax lang daw. Pero sa atin daw mga millennials, millennials ako part ako sa millennials sa Gen Z mga kabalitaan, part 2 tayo dyan. Sabi niya ano pala, hindi pala maganda daw kasi kaya hindi siya naintindihan kasi sa panahon niya, sa kanyang generation, hindi daw yun nagagamit yung mga ganyang idiomatic expression mga kabalitaan. Anyway, pakinggan ho natin kung paano pinag-aralan dito si Rodolfo T. Albano III ni Pinky Webb dahil sa kanyang pag-iwan sa probinsyang Isabela na kung saan po ay talagang winawasiwaso yung kanyang lugar sa super typhoon na Uwan mga kabalitaan. Will be criticized for actually not being in your hometown or where you're supposed to be as governor in Isabela, of course, to be precise. Alam nyo naman pong merong super typhoon na parating. What happened, sir? Why weren't you there? Because I believe you left on a Friday and we all knew, we were all preparing regarding super typhoon 1. Even, we knew this by Wednesday even, sir. Bakit ho kayo umalis pa? Ang nangyari noon, Pinky, nakaset na yung agri-technic, agri-fair dito sa Hanover, Germany, Naimbitahan kami dito. Actually, may isang talk pa nga dito na attendan namin. Pilipino pa ang nag-talk para yung mga agricultural ilako, and to invite these companies here in Germany and all over Europe para pumunta sa Philippines para magbenta at mag-promote ng kanilang mga machineries here. Ang daming bagong machineries here. This is one of the biggest or the biggest agri-tech in the world, exhibit in the world. So hindi na kami makaalis dito. At saka nung dumating yung order na yan sa amin, it was on the 9th na. Nakaalis na kami actually. Hindi naman kami pwede bumalik agad kasi kung babalik din kami, kunyari, kukuha kami ng ticket ng 10, sasalubungin din namin yung bagyo dyan. So useless, di ba? But Governor, hindi mo ba? Midweek pa lang last week, alam na po natin about this super typhoon. Of course, it would have changed course at any given time because it actually entered the Philippine Area of Responsibility. If I'm not mistaken, so, sir, maybe Thursday? Yes, Pinky, I know, I'm aware of that. But again, yung delineation ng powers naman namin, the Vice Governor was there, the Vice Governor was, ando doon naman ako, nagpe-prepare kami dyan. So, actually, isang tao hindi na masyadong kailangan na para dyan kasi in place na naman yung mga police, yung mga drills namin. Everything was in place. So, ano pa yung... Were you not concerned, sir? Were you not concerned that you might get, you might receive some flack for actually not being there? Actually, no naman. Kasi sanay na naman yung mga tao sa amin dyan, Pinky. Yung pagbasa sa akin diyan, ang sinasabi sa akin nung nag-interview there was somebody nung paalis kami, sabi sa akin, sir, binabash kayo ng mga bashers, ganito ganyan. Ang sinabi ko lang, wala akong pakialam doon sa mga magbabash sa akin na alam ko naman na hindi taga sa amin. Kasi ang dami ng reaction sa iyo, nagbabash sa iyo, ganyan. Sabi ko, hindi ko naman pinakikinggan yan. Importante, nakafocus ako sa work ko. At saka yung work ko, naiwan ko na dyan, yung work ko, na-delineate ko na sa mga tao ko
alam na ng mga tao ko ang gagawin ko. So sinabi ko lang, wala akong pakialam sa mga bashers. Ang lumabas sa media, wala akong pakialam doon sa bagyo o doon sa mangyayari so to be clear, sa atin. wala So po kayong pakialam sa bashers, yes? Sa bashers, hindi doon sa mga tao po masasalanta ng bagyo at saka sa bagyo. Governor, for context, maliwanag tayo doon. Let's put some context into this because you were already interviewed last Friday. At mahaba po yung interview. I watched it. It was about 13 minutes. And basically, you know, there were parts basically here. I wrote it down. Ang sinabi mo nga, kulang kami. Alam na namin ang gagawin. Sometimes nakaka-build up pa ng anxiety sa mga tao. Pero mabuti na rin yon. It's better to err on the side of caution. Baka naman mas lalong nervyusin o magka-anxiety ng tao. Umakyat ng umakyat. Sa akin, cool lang. Kumbaga, chill lang. Ha, ha, ha. Yun po ang inyong sinabi. So, yung pagkasabi niyo ho kasing yun, dun ho kayo nababash doon sa chill lang. Yeah, sinabi ko chill lang kasi kung mapansin mo yung interview sa akin, ang sinabi, prepared na kami lahat. Ang sinabi ng reporter, paano po kung malakas na malakas yung hangin at saka yung tubig, malaking malaki. Kaya nga, di ba, I even mentioned about Noah's Ark, di ba? Sabi ko pa, wala na akong magagawa dyan kung ganun kalaki yung hangin, kung ganun kalaki yung tubig. Kaya sinabi ko, pray and pray na lang kayo. Eh, di ba lagi na lang pagka sa mga trends naman sinasabi, oh, let's pray na yung typhoon, ganyan-ganyan. Right. So, inuulit ko lang yung pray. Tapos, inuulit ko pa, after praying, edi mag-chill ka. Ano naman ang gagawin mo, Pinky, after praying? Hindi naman ako matanda na after praying, pupunta ako sa magtitiri ko ng kandila, tapos hahagulgul ako. That's not a ritual for me. Kaya sabi ko, pagkatapos ko mag-pray, handa na ako, I'll trust the Lord na lang, chill na lang ako. Yun na lang yung... That's the context by which you were actually saying that. Yeah. But you do understand, understand, Governor, that if you say chill lang, kasi sometimes when you say, and I hope you see this also in another context, kasi parang pag sinabing chill lang, parang maliit na bagay lang yan, chill lang yan, ganyan. Or nag-away kami, nagkasagutan kami, sige, tsaka muna, chill ka lang. What we're talking about here is possibly a life-threatening situation, high-risk areas, and then when a governor enters into the picture or says a phrase like chill lang, nagbumukhang parang hindi ganun kaseryoso or hindi ganun ka-importante. No, in my generation, hindi naman gano'n eh. In my generation, wala naman ako alam chill eh, di ba? Ang generation naman namin, Pinky, di ba? Yung chill, wala naman sa vocabulary namin yun, di ba? Ang chill, naririnig ko lang yan. Akala ko nga, chill. Ay, pahinga ka lang dyan, di ba? Grabe talaga yung palusot ito ni Albano, mga kabaitan. Hindi daw alam yung chill. Iba talaga pag veterano na, no? Talagang makakalusuto dito si Albano, mga kabaitan, ni Pinky Webb. Natatawa ko sa chill na yan eh. Eh syempre, nagagalito yung taong bayan. Eh sasabihin mo, chill lang kayo dyan. Parang sinasabing, ay, napakaliit lang palang problema nito. Ay, wag kayong bahala. Okay lang ho yan lahat dyan. Andyan naman ako, andyan naman yung tauhan ko eh. Oo, pero hindi na alam, nasa ibang bansa ako, mga kabaitan. Iniwasan or sadya talagang nagkataon lang pa. Pero kung ako yung gobernador, eh hindi ko muna... pwede mo namang i-cancel yung transaksyon na yun. Di ba dahil pinag-uusapan natin dito yung kaligtasan ng ating constituents? Eh ano bang mawawala sa'yo pag hindi ka pupunta doon sa Germany? Para lang sa drill na yan, para sa training na yan, eh meron naman pong pagkakataon at meron pang pamamaraan para magkakaroon kayo ng ganyang training or whatever, kung anong itatawag mo dyan. Di ba? Mas uunahin mo pang magpa-chill doon. Yun ang tamang chill na sinasabi mo. Ikaw ay nagpapa-chill lang doon sa Germany, eh yung dito sa lugar ninyo, buwisit na sa'yo. Kasi ni anino mo ay hindi mo ipinapakita ho sa kanila.
At sinong hindi magagalit? Pag-alala yung bawat pamilya, bawat isa ho. Nasaan ba dito yung gobernador na to? Paano na kami dito? Galit na. Hanggang natapos yung bagyo, walang aninong lumabas sa'yo. Parang chill. You know me, after praying, I chill. Parang ganun. Ganun lang ako. Ganun lang naman talaga ako, di ba? Hindi ko na maalam yung chill na yun, yung wala kang pakialam. You know, after I pray, syempre may pakialam ka, di ba? That's why inuna ko yung pray. Di ba? Tapos, chill. What will I do? Okay. What will I say pa? And that word is bagong idiomatic expression for me. Kumbaga, Pinky, forgive me na lang. I'm already 67. Hindi ko na alam kung yung mga words na yan, yung mga chill na yan, kung ma-relate ko pa doon sa generation ko. Maybe in your generation, iba. Pero in my generation, nakuha ko lang yung word na yon para maintindihan. Like jowa. Hindi ko alam yung jowa, mag-boyfriend pala yun. Kaya misa, pag nagsasalita ako, yung mag-boyfriend ka, hindi na ako maintindihan. Napakasinungaling talaga tong si Albano. O ano ba, nagpapalusot ka lang ba? O talagang sadyang di mo alam yung mga kahulugan ng mga sinasabi mo? Napaka-imposible naman. Jowa nga, hindi mo maintindihan. Buti nga yung mga Bisaya. Bisaya ako, naintindihan ko yung jowa eh. O ikaw, jowa, Tagalog term mo yun. Salitang Tagalog, idiomatic expression yun, pero salitang Tagalog mo yun. Hindi mo maintindihan, Tagalog speaking kayo. Kami dito nagkakadarapan na kami magsalita ng Tagalog, utal-utal nga eh. Ang titigas pa ng labi ng dila namin. Kaya pinipilit namin na maging fluent kaming magtagalog para hindi ho kami ibubuli ho ng taga Maynila. Kasi naihirapan ho kami sa kalisod at pinagpapawisan kami ng maraming singoto. Governor Rodolfo T. Albano, maniwala ako sa'yo kung Bisaya ka, pero kung Tagalog ka, imposible hindi mo alam yung chill. Imposible hindi mo alam yung jowa. Kami nga, nahihirapan ngang bigkasin yung mga salita ninyo kasi nga sanay kami sa patigasan ng dila. Kayo, napakalambot nyo. Kasi puro Bisaya kami kaya matigas yung pananalita ho namin mga kabataan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako'y nahihirapan ho sa kalisod at pinagpapawisan ho ng maraming singot. So gusto ko lang iparinig doon sa chill na yun. So, sa akin, Pinky, there's nothing malicious in what I said, and I'm thankful to God na walang nangyari sa probinsya ko. Kasi kung may nangyari pa sa probinsya ko, baka yung mga words na ginamit kong yan, mas napahamak pa ako. Absolutely, so thank you very much thank you very much, Pinky, for clarifying this. Okay. Although alam mo naman magkaiba tayo ng generation. Ikaw baby pa kita. Okay. Wow, baby. Chick boy talaga tong si si Rodolfo Albano, mga kabaitan. Baby niya daw itong si Pinky. Ang reaksyon ni Pinky parang yak. Parang nandidiri. Yak! Baby mo ba ako? Anyways, in fairness naman ho kay Governor Rodolfo Albano, mga kabalitaan ng Isabela, ay mabait naman po talaga sa tono ho ng kanyang pananalita, ay karespeto ho. Siguro nagkamali lang ho ito sa kanyang aksyon, ay iniwanan niya ho yung kanyang probinsya. Inuuna pa yung paglalakwat siya doon sa Germany, mga kabaitan. At yun nga sinasabi ko, at least ina-accept niya at aminado siyang may pagkakamali siya dito, mga kabaitan. Ito sana, mapagkumbabahong gobernador. Hindi gaya ho nitong si Congressman Mark Wangko, napakalaki na ho ng ulo nito, mga kabaitan, na liit ho yung tingin niya sa kanyang mga kababayan, constituents, na trabaho niya dapat to inform sa mga batas na dapat malaman ho ng kanyang mga constituents. Ito iba naman ho ito kay Albano, malumanay, alam niya yung mali niya at nagpapaliwanag ho siya dito na para ho maintindihan ng mga bumabatiko sa kanya dito. Pero mali pa rin ho yung ginawa niya dito, mga kabitan. Sa susunod, huwag nyo nang ulitin po, Gov. Rodolfo Albano, kasi nga po, ito, unang komentaryo ko pa lang po ito sa inyo. Medyo pa ho tayo dito, maluwag-luwag pa ho tayo rito. Baka sa susunod, pag inuulit mo naman yung mali mo, talagang bibigwasan ho namin kayo, kaming mga DDS vloggers, ay talagang ibabalandra namin yung mukha mo na kung gaano kakahalimaw pala,
Mahilig to sa chicks pala to si Rodolfo Albano. Pero in fairness, may respeto pa rin tayo sa gobernador na ito kasi nga mapagkumbabahong klaseng politiko, mga kabalitaan. Tuloy tayo rito kasi malapit nang matapos at sa puntong ito, dito natin maririnig kung paano siya pinangaralan dito ni Pinky Webb, mga kabalitaan. Pero ang mukha ni Pinky Webb parang nandidiri nung sinabihan niyang baby pa kita. Governor, one last question. I mean, now that this has come to fore, alam nyo naman po that you were also getting a lot of negative comments about that. In the event, sir, next time, would you be able to, do you think you should be careful in using this phrase again when we're talking about storms, high-risk situations, conditions that are very extreme, sir? Yes, maybe, Pinky. And now I understand what chill really means from me and from you, from me and for our generation. So just a generation na lang yun, then I have to say, Pinky, I'm very sorry that I used that word. So efficient na you don't need figureheads na kailangan pa nandun yung governor, kailangan pa nandun yung yung vice governor or anybody. I think the function is well-oiled, it's functioning properly, and parang it's institutionalized already. But yeah, I think though that the governor it would be better. Alright, so yun po, mga kabitan. Anyway, aminado naman na may pagkakamali dito si Governor Rodolfo Albano at ito hong klaseng pangugali ng politiko ang kailangan talaga natin sa bansa Hindi balat sibuyas, nagagalit pag binabatikos. Siyempre, babatikusin kayo dahil meron nakitang kamalian na hindi kaya-aya sa mata at mga naririnig sa tenga ng ating mga concerned citizen at ng ating mga kababayan, mga kabalitaan. So ilan na lang ganitong klaseng politiko na mapagkumbabaho talaga at hindi nagagalit sa mga bumabatikos dito. Ilan lang. Isa na dito si Sara Duterte pag binabatikos ng mga ayon pa ni Boss J Guevara, tansong vlogger, mga kabalitaan. Boss J, ano pala mga kabalitaan, bago tayo magtapos, pagpasasalamatan muna natin si Boss J Guevara dahil siya po ay binati niyo tayo at niyaya niyo po yung kanyang mga viewers at subscribers na suportahan din tayo, mga kabaitan. Maraming salamat at parang tumabaho yung puso at yung bituka natin sa narinig kay Boss J Guevara at sundan nyo rin po si Boss J Guevara, mga kabaitan. At siguro paparinig ko sa inyo, baka sasabihin nyo nagbibiro at nagsisinungaling at fake news peddler itong si Sir or si Migo Dan, mga kabalitaan. Itong Danagan Balita. Ito po, panoorin natin ang video clip na ito. Shoutout ko na rin tong isa sa mga vlogger na vlogger po na sumusuporta din sa mga Duterte. Oo, independent vlogger po ito. Wala siyang grupo. Pero siya ay lehitimong DDS. Isa yung supporters ng mga Duterte. Shoutout sa iyo, bossing Dan Agan Balita. Subscribe niyo na lang YouTube channel niya. Marami rin kayo mapapanood diyan. Syempre. Alright, so yun po, mga kabaitan, hindi po tayo nagsisinungaling. Sabi ko sa inyo, tayo po ay hindi natin gawain magsisinungaling sa mga impormasyon na ating inilalahad dito. At yun pong sinasabi ko na pasasalamat din kay Boss J Guevara TV. Support nyo rin po siya, mga kabaitan. Dahil tayo po ay binati niya at balik rin po natin yung ating pagbati sa kanya bilang pasasalamat, mga kabalitaan. Kaya po, kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan, mga kabaitaan, panatilihing tumutok lamang dito sa ating munting bahay sa mundo ng social media at para malaman ng karamihan kung ano po mga kaganapan sa ating lipunan. Of course, mga kabalitaan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon at i-share niyo po ang videong ito para sabay-sabay nating malaman ang mga pangyayari mga kabalitaan. At ako magpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta at laging tumatambay sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Sa ating pagbabalik para sa mga karagdagang impormasyon at komprehensibong balitaan na nakalap natin sa loob ng 24 oras sa mundo ng social media. To God be the glory. Muhammad Chip Chip. Peace out.